They call him the action man, a true Vedan by heart. He acquired his doctorate degree in humanities education. Kuya Jojo's stints in the corporate arena as an executive in the air cargo industry, as vice president for marketing, in the manufacturing sector as vice president for business development and corporate affairs, and his entrepreneurial skills in the consumer goods and auto care industry prepared his acumen in the industry of socio-civic activities. His dedication to provide a helping hand to the needy catapulted him to be the youngest national officer in a socio-civic organization. He donated a fleet of ambulance, fire trucks, and tow truck for our organization. He is also one of the biggest stakeholder or Brigada Escuela 2023. He is also the National Vice President of Philippine Raptors, one of the biggest emergency responders in our country. A man for others, the Vice President for Luzon of the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. Let's all welcome the action man of our organization, Kuya Jojo Valerio. Thank you, Kuya. You may take your seat, mga Kuya. Kuya, hindi po pa siya na 60 seconds. Thank you very much. Maraming salamat po. And I'm not really used to speaking in the podium so I can see all the Kuya. Congratulations, mga Kuya. Mabuhay ang Agila! Mabuhay! Maraming salamat po. And meron lang po tayong mga mailangilan na paalala at of course, the fraternal message to our fellow Kuya and Ate here. But before I do that, I would like to take this chance to greet, I think not one by one, but of course acknowledge the presence of the good gentleman and lahat po ng mga makikisig, pogi at loyal sa mga kanilang may bahay ng mga gobernador na nasa itaas ng entablado. And of course, same goes with the club presidents. Kayo po ang kaming puso sa aming rehiyon. Maraming salamat po sa inyo. And same goes with our Kuya, Ate, and Bunso in this room. Good afternoon to everyone. Tama ba? Hapon pa ba? Hindi pa kami natutulog. Good afternoon. Mga Kuya, welcome to the Eagles World. Sabi nga po namin ay mabuhay po kayo at welcome sa magulo, masaya, exciting, at higit sa lahat, ang punong-puno ng drama na samahan natin. Pero, sabi nga nila, why did you join Eagles? Is there any, I think I see a lot of do you have any English-speaking Kuya here that is inducted today? No? All Tagalog speaking, all Tagalog. Anyway, thank you very much. I can understand Tagalog, right? Why did you join Eagles, mga Kuya? Can you give me one answer for our Kuya? Kuya, bakit ka po ba sumali ng Agila? For service. For service. I love the word service, you know. It is included in our 4 pillars. When we speak about service, yan po yung nauuna sa ating mga puso, yung serbisyo. Tama? Pero may isa po akong kahilingan sa bawat pagpupulong, sa bawat chartering at induction na aking na-preside. I have one wish for everyone. I hope inside this room, these 4 corners of this room, we will implement the real word brotherhood and fraternity. Ano po ba ibig sabihin ng kapatiran? Ano po ba ibig sabihin ng fraternity? Hindi lamang po ito yung pagtulong natin, di ba? Tama. Dapat po ang ating prioridad sa mga susunod na liderato, sa mga susunod na aspirante, aplikante na magiging Kuya, our main objective is to help our brothers inside this organization. That's why it is called brotherhood. Kaya po naging kapatiran ito, mga Kuya, Ate. Nandito po tayo dapat sa mga kasamahan natin sa loob ng kwartong ito. Hanggang sa mga magiging Kuya na nasa ibang rehiyon, ibang club, o bagkus kahit sa ibang samahan, nandito tayo. Pero our focus is giving service to our fellow brothers. Sabi nga nila, mga Kuya, paulit-ulit ko itong sinasabi. Maraming Kuya na hindi porkit nakasuot kayo ng barong, hindi porkit na charter kayo ngayon,
ay tayo ay may mga pera na at may mga trabaho at masasaya ang mga buhay natin. Sometimes, nakakalungkot po isipin, pag tayo ay nag-apply bilang isang agila, we all know that is part of our doctrination na dapat tayo ay handang gumastos. Tayo ay handang tumulong sa ibang tao. Handang ibigay ang laman ng inyong mga bulsa para lamang sa pagtulong. Ultimo yung pagkain nyo na ibibigay nyo sa inyong pamilya, ay uunahin nyo pa ang pagtulong sa kapwa. Pero, may pero yan mga kuya. Gusto kong sabihin sa inyo na alisin natin yung pera-pera lamang sa ating samahan. Na kapag wala ka ng pera, wala ka ng trabaho, ni hindi na kita makamayan kinabukasan. Ikaw nakabarong ka ngayon, bukas hindi mo na masuot yan dahil ikay nawalan ng trabaho, nawalan ng pagkain sa pagkainan. Hinahatak ka na ng kuya mo pababa. Marami yan sa ating samahan at ine-expect ko po sa mga bagong sibol ng ating mga kapwa Agila na kayo po ay magsisilbing magandang halimbawa na we always see to it that our promise and the oath that we took a while ago, that we will see that and look our fellow kuyas with the eyes of compassion rather than the condemnation. Ang daming may alam yan. May pa-copy-paste pa tayo sa Facebook. Pinopost pa natin yan. Pero bakit pag may isang kuya na naliligaw ng landas, nawawala, o kahit papano, nagkakamali sa buhay, kayo pa mismo ang naninira sa kapwa niyo mga kuya? Bakit pag may isang kuya, sabihin na natin, like what I've experienced. I'm speaking from experience mga kuya. Hindi po ako nagpapapogi, nagmamagaling o kung ano man. Nangyari na po sa buhay ko ito. Nagkamali po ako ng isang beses. Lahat po tayo ay hindi perfect na nilalang. Meron po kayong pagkakamali sa isa't isa. Meron po tayong mga desisyon sa buhay na minsan ay napagsisihan nyo na at nagbagong buhay ka na. Pero sa kabila nito, ako mismo ang naka-experience na mismo sa loob ng kapatiran na ito, pag nakikita kanila na humihigit ka at umaangat ka sa kanila, sila ay pilit kanilang hinahatak pababa para sila ang umangat sa iyong pwesto. Hindi lamang pwesto ang usapan, kundi sa iyong pagkatao. Mga kuya, itong posisyon namin ay, it is just temporary. All positions are just temporary. But all the good things that you did, all the good deeds na maiiwan ninyo, yan po ang magpapakilala sa inyo, not this position. Even you're a member, you're a president, vice president, or whatsoever, always remember when you join this organization, we are all equal. Ako po'y tumatayo dito as a regular member lamang po. Hindi po ako tumatayo dito bilang isang tagapamuno. Ako po'y tumatayo dito para po ibahagi sa inyo ang aking experience at sana po mai-apply nyo po sa inyong mga sarili. Mga kuya, tandaan ninyo, nagkaroon ng problema ang kuya. Nagkaroon siya ng kaso. Nagkaroon siya ng kahit papano. Huwag lamang pagnanakaw, huwag lamang mga heinous crimes o kung ano-ano mang mga kaso na nagkaroon. Huwag nyo ikukondem ang mga kuya nyo kasi hindi pa naman nahuhusgahan ng korte ang mga yan. Minsan po kasi may mga kuya, nakita na natin sa TV, sa telebisyon, nagkaroon ng problema, naka-frat shirt, ay, si kuya, ang hinusgahan ninyo na. Hindi po tayo Panginoon, mga kuya. Lahat po tayo, hanggat maaari, all those things, we have to cover one eye for the sake of brotherhood. Before you speak, you think a lot of times because that is your fellow kuya na dumaan sa mga parte ng 5 eyes na nadaanan ninyo, pinaghirapan din niya para maging kapatid ninyo sa ibang dugo at dapat mahalin nyo at hatakin nyo pataas. Pag nagkakamali, hatakin nyo pataas. Pag nagkukulang, punan ninyo ang pagkukulang. Pinakahuli, ang pagpapatawad. Ano ba nangyayari sa organization natin, mga kuya? We must wake up. What is lacking in our organization? There is leadership, yes. There is money, yes. There is everything in our organization. We are a prestigious organization, but we don't know how to exercise the word forgiveness. Walang marunong magpatawad dito kasi lahat po ng nasa itaas ay sakim sa kapangyarihan, sakim sa lapi, o kung saan-saan man. Ako po'y nagsasalita ng ganito dahil I have all the basis for it. Lahat po tayo, kung nagpapatawaran tayo, tinitingnan natin lahat ng magagandang bahagi at magagandang ambag ninyo sa ating samahan, ay hindi po ganito ang mangyayari sa atin, mga kuya. I always see to it that I always look into the welfare of my brothers. Yan po ang kailangan natin, yung kakayahanan ninyo, kung paano po natin hatakin at paano po natin yakapin ang mga kuya natin. Maaari po ba lahat na sa loob ng silid na ito, kalabitin nyo yung mga kakatabi ninyo at sabihin ninyo, kuya, nandito po ako para sa inyo. Pwede po ba? Palakpakan ninyo ang mga sarili nyo, mga kuya.
Yang bagay na yan, mga kuya, panghawakan ninyo, lahat po ng pinupuntahan ko ay ibinabahagi ko po yan. Dahil tandaan ninyo yung mga mukha na yan. Sabi nga ni Kuya Attorney kanina, totoo yun. Sa unang GMM, ang sisipag. Pangalawa, nabawasan ng 2. Pangatlo, naging 4. Yung pang-4, nagkaroon na ng alibay. Hindi na pinayagan ni ate. Yung susunod, may appointment na. Tandaan ninyo, mga kuya, you need time for this organization. Yan po ang pinakauna. Oras ninyo. Pag tinawag kayo ng presidente ninyo, huwag po kayong pasaway. Ang pagiging isang presidente, minsan mas masalimuot pa sa pagiging gobernador. Kami po, ang kinakausap po namin ay mga presidente, mga premiadong presidente. Ang hinahawakan po namin ay mga nakapag-training na. Ang mga presidente ay hinahawakan po yung mga bagong sibol na minsan mas matalino pa po sa aming mga gobernador. Ang higit sa lahat, iwasan na po natin ang paglipat-lipat ng mga rehiyon. Ito po ang isa sa nararanasan natin, ang territorial dispute. Always remember, once dito ka pinanganak, there is no such thing as perfect leadership. There is no such thing as perfect club, perfect region, or perfect national officers. Mga kuya, if you transfer with one problem, hindi kayo nagkaunuan, hindi kayo nagdaan sa tamang forum, hindi kayo nag-usap, you're just transferring the problem to another region and that won't solve anything. Wala na po sanang lipatan. Dito na po kayo pinanganak, magyakapan kayo, kung may pagkakamali, mag-usap kayo. Pag-usapan po ninyo, hindi po kasagutan ang pag-alis sa inyong club at region. Always remember, if your loyalty is affected by opportunity, there is something wrong with your character. Bear that in mind. If your loyalty affects, tama po ba? Yung oportunidad ninyo na darating sa buhay ninyo, if there's some brighter future ahead for you, and then you are transferring to another region because that region is more richer, that region is more good looking, nice looking, whatsoever, there is something wrong with your character. Bear in mind, let's stay here as kuya. That territorial jurisdiction is ruining our brotherhood right now, and I hope you as fellow Eagles, you should implement that by yourselves. Kayo po mismo ang magsimula na yan, mga kuya. Dito lang po tayo, mahalin ninyo ang inyong rehiyon. Think of all the welfare for your brothers before helping the others. Charity begins at home. Gumawa kayo ng mga proyekto para sa inyong mga kapatid. Ako po, may ginagawa po kong job fair ngayon. This is exclusively for all the kuya in Luzon. Sana po ma-implementa ko ito. Marami po kong requirements na hinihingi ng mga city halls. Pero I hope your governors, I will talk to them one of these days. Sana po, kay manalo po kami ni Kuya Joel Dagang o hindi, itutuloy pa rin po natin ito dahil isa po ito sa aking flagship project of TFOE na magkaroon po ng pangkabuhayan, negosyo at trabaho para sa mga kapatid natin na kuya. By this, kuya, sabi nga nila minsan may mga empleyado na hindi naman sila naging masaya, may mga walang trabaho. Aminin na natin mga kuya, hindi lahat na sumasali dito, wag na natin pabanguhin. Let's stick to the reality. Nakakainis po kasi minsan na tayo mismo ay ipokrito. Meron din po mga kapatid natin na naghihirap at kapos sa buhay. Because sumali tayo dito, hindi lamang equip tayo sa pera. Dapat yung puso mo muna ang unahin mo, wag muna yung bulsa. Kasi lagi tayo dinodoktrinahan, handa ka bang magbayad? Handa ka bang gumastos? Pero yung puso mo hindi pa nakahulma sa totoong ibig sabihin ng bilang isang agila. Hulmahin mo muna ang puso mo bilang isang agila bago yung mga wallet ninyo. Kasi yung puso na yan, kahit hindi ganun karami ang iyong kayang iambag sa akin, kung yung puso mo na yan ay tutulong ka talaga, kung ang presensya mo ba naman kahit sa club, kung hindi mo kaya magbayad ng monthly dues, at nahirapan ka ngayong buwan na ito sa susunod na buwan, kausapin mo ngayong presidente, kung nakikita namin na napakasipag mo, kahit hindi mo kaya magbayad, baka kami pa mismo magbayad ng monthly dues mo. Pero ang masama dito, minsan yung mga hindi pa po nagbabayad, sila pa po yung madaldal sa GC. Totoo po yan. Nangyayari po yan. Sila pa po yung mareklamo, sila pa po yung magfa-file sa'yo kung saan-saan mang grievance or tribunal, sila na po yung hindi nagbabayad. Yun po yung nakakalungkot. Pero uulitin ko po mga kuya, lahat po tayo dito magkakapatid. Sana po, itong mga susunod na buwan, wag na po natin pag-usapan ng kahit anong problema ng organization. Let us wait for the courts to decide whatever's happening in our SEC registration. Sabi nga nila, nauubos na ang panahon natin pagdating sa SEC registration and whatsoever other permits o kung ano man. Wala na tayo naiisip na kapakanan, tag-ulan na, bagyo na. Pero ang iniisip pa rin natin, puro SEC. Bakit po ba? Is this the identity that you have? Sumali ba kayo dito? Kasi SEC registered yun.
sumali kayo dito kasi gusto nyo talaga maging agila. Tama na po yung debate na yan. Hintayin natin ang korte magdesisyon. Ang loyalty nyo will stay with the institution, whether Kuya Joel Dagang, Jojo Valerio, Kuya Nelson Sarabudin, or other national president ang umupo dyan. Don't be loyal to the national president. Be loyal to the institution and organization. Kahit anong mangyari, the Fraternal Order of Eagles po tayo. Hindi po tayo Kuya NP, hindi po tayo Kuya VPL, hindi po tayo Kuya EPD. Okay? Dapat po, dito po tayo, magkakapatid tayo. At the end of the day, we will go for unification. And this unification, kami po mag-i-implement na yan. Sabi ko nga po, nandito kami ni Kuya Joel, hindi magkatunggali, kung hindi pareho po kami ng pananaw. Dahil si Kuya Joel din po ang aking mentor. Palakpakan po natin yan si Kuya Joel. Tandaan nyo, si Kuya Joel Dagang po, ang lahat na nagturo ng mga sinasabi ko, lahat po ng kabutihang asal bilang isang agila, siya po ang nagbahagi niyan. Halos lahat po ata ng kandidato si Kuya Joel yan. Kaya yung hindi po magpapasalamat sa kanya, sa tingin ko wala na pong utang na loob yun. Lahat po kami ay produkto bilang isang executive field director. Kung makikita nyo, napakaswerte ninyo yung ibang event. Hindi po ganito ka-proper because the field director is the soul and body of this event. Kung hindi po magaling ang field director nyo, para po tayo umattend ng kiddie party ng Jollibee. So dito po, muli, nagpapasalamat po ko sa inyo mga kuya. Sumobra-sobra tayo sa 60 seconds. Pero I hope you can follow me on my Facebook account and to see all the projects that we are doing for the sake of our brotherhood. Uulitin ko, hindi po ako ito. Tama na po yung salitang ako. Bagkos palitan po tayo ng tayo. Maraming salamat po mga kuya. Galing, batang-bata.